Bumagsak ang folder sa makintab na mesa na may malakas na kalabog. Nagliparan ng mga papel, isang puting unos sa loob ng nagyayelong katahimikan ng boardroom. Naramdaman ni Althea ang hapdi sa kanyang pisngi kung saan siya tinamaan ng sulok nito. Pero mas masakit ang milyon-milyong matang tila humuhusga sa kanya, mas matalas pa sa anumang salita. Traitor! Ang isang salitang iyon, binitawan mula sa mga labi ni Marco Imperial, ay mas malamig pa sa hangin na ibinubuga ng aircon. Si Marco, ang CEO ng Imperial Holdings, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang lalaking lihim niyang minamahal. Nakatayo ito sa kabilang dulo ng mesa, ang kanyang perpektong tindig ay balot ng galit. Ang mga matang dati hinahangaan niya sa malayo ay ngayoy nagbabaga, puno ng pandidiri. Sir Marco, hindi ko po maintindihan. Nagsimulang magsalita si Althea, nanginginig ang boses. Huwag mo akong tawaging sir. Sigaw nito. At sa unang pagkakataon, ay nakita niyang nagtaas ito ng boses sa ganoong paraan. How dare you play innocent, Miss Reyes? Matagal ka na palang ahas sa kumpanyang ito. Itinuro ni Marco ang mga nagkalat na dokumento. Nandyan ang lahat ng ebidensya. Ang mga corporate secrets na ibinenta mo sa Salcedo Group, ang mga kopya ng ating mga bid, ang mga email. Sabihin mo sa akin, Althea, magkano kanila binayaran para sirain ang kumpanyang nagbigay sa iyo ng lahat? Ramdam ni Althea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan. Gusto na lang niyang magpalamon sa lupa. Ang mga kasamahan niya sa trabaho, mga taong nakangitian niya araw-araw sa pantry, ay ngayoy nakayuko o umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na gumugulo sa kanyang pandinig. Wala siyang alam. Wala siyang maintindihan. Ang mga dokumentong yon paano? Sa gitna ng kanyang pagkalito, hinanap ng kanyang mga mata ang isang tao. Isang taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya, ang mentor niya. Ang taong tumayo bilang pangalawang ama sa kanya sa loob ng kumpanya. Don Rafael, bulong niya, ang kanyang mga matay puno ng pagmamakaawa. Nakatayo si Don Rafael Salcedo sa tabi ni Marco. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, sa isang saglit na walang sino mang nakapansin, nakita ni Althea ang isang bagay na nagpayanig sa kanyang buong mundo. Isang munting ngisi, isang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Pati siya? Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Hindi lang ito si Marco. Isa itong bitag. Isang malaki at perpektong binuong bitag. At siya ang nasa gitna. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Mariing sabi ni Marco. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. You are fired. Effective immediately. Security will escort you out. Siguraduhin niyong hindi siya makakakuha ng kahit isang paperclip. Tumalikod na si Marco. Senyales na tapos na ang usapan. Tapos na ang buhay niya sa Imperial Holdings. Walang sino mang tumulong sa kanya habang pinupulot niya ang kanyang bag. Walang sino mang nagsalita habang dalawang unipormadong gwardiya ang lumapit at magalang ngunit mariing nagsabing, "This way, ma'am." Ang paglalakad mula sa boardroom patungo sa kanyang cubicle at mula roon hanggang sa elevator ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Althea. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay masakit. Ang dating pamilyar na opisina ay tila naging isang dayuhang lugar at siya ang multo na naglalakad sa mga pasilyo nito. Habang naglalakbay pababa ang elevator, pinilit niyang pigilan ang kanyang mga luha. Hindi dito. Hindi siya iiyak sa harap nila. Paglabas niya sa grand lobby ng Imperial Holdings, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanya ang langit. Wala siyang payong. Hindi na rin yun mahalaga. Naglakad siya palabas, hinayaang basain ng ulan ang kanyang buhok at damit. Ang lamig ay gumapang sa kanyang balat, ngunit wala itong panama sa nagyayelong pakiramdam sa loob ng kanyang puso. Tumayo siya sa gilid ng kalsada
habang ang mga ilaw ng sasakyan ay lumalabo dahil sa mga luhang sa wakas ay bumagsak na mula sa kanyang mga mata. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Marco. Traidor, ahas, magkano kanila binayaran? Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihikbi. Bakit, Marco? Bakit hindi ka man lang nakinig? Bakit mas pinaniwalaan mo ang mga piraso ng papel kaysa sa akin? Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman sa kanyang tiyan. Isang bahagyang pulikat. Binaliwala niya ito noong una. Iniisip na dahil lang ito sa stress. Ngunit naramdaman niya itong muli. Isang mahinang pagtibok. Isang paalala. Bigla siyang napahinto. Ang kanyang isip ay mabilis na naglakbay pabalik. Ang pagkahilo niya nitong mga nakaraang umaga. Ang pagkaantala ng kanyang buwanang dalaw. Ang gabing iyon. Ang nag-iisang gabing iyon kasama si Marco. Pagkatapos ng isang corporate event, kung saan kapwa sila nadala ng alak at ng mga emosyong matagal nang tinatago. Nanginginig ang mga kamay na idinapo niya sa kanyang tiyan. Hindi maaari. Ngunit alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niya. Hindi siya nag-iisa sa ilalim ng ulan na ito. Isang bagong lakas ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pumalit sa sakit at kahihiyan. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Hindi na ito tungkol sa nasirang pangalan o nawalang trabaho. Meron siyang pinoprotektahan. Meron siyang ipaglalaban. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Pabalik sa nagtataasang gusali ng Imperial Holdings na kumikinang sa gitna ng kadiliman. Ang tore ng lalaking sumira sa kanya. Ang tore ng lalaking ama nang dinadala niya. Nawala ang kanyang mga luha. Napalitan ito ng apoy. Isang apoy na pinagliyab ng pagtataksil at pinalakas ng pag-ibig ng isang ina na hindi pa man isinisilang. Humigpit ang kanyang kamao. Balang araw, babalik ako. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang banta. At luluhod ka sa harapan ko, Marco Imperial. 9 na taon. Sa loob ng 9 na taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang sugat ay maaaring maghilom at mag-iwan na lamang ng peklat. Ang isang binhi ay maaaring tumubo at maging isang matayog na puno. At ang isang babaeng sinaktan at iwinaksi ay maaaring magbalik bilang isang reyna. Hindi sapat ang numerong yan. Ang boses ni Althea Reyes ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa bawat sulok ng modernong boardroom ng Veridian Dynamics. Hindi na niya kailangang itaas ang kanyang boses. Isang tingin, isang pagtaas ng kilay ay sapat na para manahimik ang buong kwarto. Ang mga executive na nakaupo sa paligid ng mahabang salaming mesa ay napayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanilang CEO. Ang projection na ito ay ligtas, pagpapatuloy niya, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumadaos-dos sa ibabaw ng tablet. Ayokong maging ligtas. Gusto kong maging agresibo. Gusto kong lamunin natin ang merkado. Ulitin niyo ito. Yes, ma'am. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Tumango siya. Isang senyales na tapos na ang pulong. Isa-isang nagsitayuan ang mga executive at tahimik na lumabas. Nag-iiwan sa kanya sa malawak na kwartong may tanawin ng buong Bonifacio Global City. Lumapit siya sa bintana. Pinagmasdan ang mga gusaling tila nakikipag-unahan sa pag-abot sa langit. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang pamilyar na tore. Ang logo nito ay malinaw pa rin kahit sa layong yon. Imperial Holdings. Napangisi si Althea, isang ngiyangising hindi umabot sa kanyang mga mata. 9 na taon na ang nakalipas mula nang huli siyang tumapak sa gusaling yon, pinalabas na parang isang basahan. Ngayon, ang sarili niyang opisina ay nakatingin dito mula sa itaas, isang paalala sa araw-araw ng panatang kanyang binitawan. Ang lamig sa kanyang mga mata ay biglang natunaw nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang partikular na ringtone. Ngumiti siya.
Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito at sinagot ang tawag. Hello, my loves. Mommy, si Kuya Matthew po, inaaway na naman ako. Narinig niya ang boses ng kanyang kaisa-isang prinsesa, si Serafina. Natawa si Althea. Nasaan ang mga kuya mo? Pabantayan mo siya kina Mark at Luke. They're all ganging up on me, Mommy. Sabi nila, I'm cheating daw sa video game. Okay, okay. Pauwi na si Mommy. Tell your brothers to behave or else wala kayong dessert mamaya. I love you. I love you too, Mommy. Pagbaba niya ng tawag, ang Althea Reyes na CEO ay pansamantalang nawala. Ang pumalit ay si Althea, ang ina. Ito ang kanyang tunay na lakas, ang kanyang 5 dahilan. Pag-uwi niya sa kanyang malawak na penthouse, isang magulong eksena ang sumalubong sa kanya. 5 magkakakamukhang bata na may iba't ibang personalidad ang tumakbo para salubungin siya. Mommy! Naramdaman niya ang maliliit na braso na yumakap sa kanyang mga binti. Si Matthew, ang panganay kahit sa ilang minuto lang, na seryoso ang mukha. Si Mark, ang palabiro. Si Luke, ang tahimik na mahilig magbasa. Si John, ang pinakamakulit. At si Serafina, ang kanyang munting reyna. Umupo siya sa sahig para maging kapantay nila at isa-isang hinalikan ang mga ito sa noo. Dito, sa gitna ng kanyang mga anak, ay ligtas siya. Dito, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay may kabuluhan. Ang mga gabing walang tulog, ang mga desisyong mahirap gawin, lahat ay para sa kanila. Habang naghahapunan sila, pinagmamasdan niya sila. Ang hugis ng kanilang mga panga, ang paraan ng pagkunot ng kanilang noo kapag seryoso, ang kislap sa kanilang mga mata. Sa bawat isa sa kanila, nakikita niya ang isang anino. Ang anino ng lalaking hindi nila kailanman nakilala. Ang anino ni Marco Imperial. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Lisa, ay naghihintay na sa kanya. May dalang kape. Handa na po ang lahat para sa press conference mamayang hapon, ma'am. Sabi ni Lisa. Sigurado po ba kayo rito? This is a declaration of war. Tumingin si Althea kay Lisa, ang babaeng nakasama niya mula pa nung nagsisimula pa lang ang Viridian Dynamics. Matagal na tayong nasa digmaan, Lisa. Ngayon lang natin ito gagawing opisyal. Imperial Holdings is a giant. Marco Imperial is ruthless. Alam ko, simpleng sagot ni Althea. Mas kilala ko siya kaysa sa inaakala mo. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Lumapit siya sa full-length mirror na nakasabit sa isang pader. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay malayo na sa dalagang umiiyak sa ilalim ng ulan. 9 na taon na ang nakalipas. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang suot na damit ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahinaan, kundi ng determinasyon, na kasing tigas ng bakal. Naalala niya ang kanyang sumpa, babalik ako, at luluhod ka sa harapan ko. Dumating na ang araw. Ilang oras ang lumipas, nakaupo na si Althea sa isang entablado, kaharap ang 12-dosenang mga miyembro ng media. Ang mga flash ng camera ay kumikislap na parang mga bituin, ngunit hindi siya nasilaw. Sanay na siya. Kalmado niyang sinagot ang mga tanong tungkol sa tagumpay ng Viridian Dynamics. Hanggang sa isang reporter mula sa isang malaking business publication ang nagtanong, Miss Reyes, Viridian Dynamics has shown unprecedented growth. You've conquered every industry you've entered. What's next for you? Ano ang ultimate goal ng kumpanya ninyo? Tumahimik ang lahat, naghihintay sa kanyang sagot. Tumingin si Althea ng diretso sa kamera sa gitna, na para bang kinakausap niya ang isang taong nanonood sa malayo. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang maliit, mapanganib na ngiti. Our goal is simple, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong silid.
to acquire Imperial Holdings, isang perpektong ugoy. Ang golf club ay sumalpok sa maliit na puting bola nang may malutong na tunog at pinanood ito ni Marco Imperial habang lumilipad ito sa malawak at luntiang fairway. Bumagsak ito ilang pulgada lamang mula sa butas. Isang sigurado ng birdie. Ngumisi si Marco at ibinaba ang kanyang club. Tulad ng golf, simple lang ang buhay para sa kanya. Kailangan mo lang ng tamang diskarte, perpektong tiyempo, at ang lakas ng loob para paluin ito ng buong puwersa. Magaling iho, tila wala ka pa ring kupas, sabi ng isang pamilyar na boses sa likuran niya. Humarap si Marco at ngumiti sa kanyang kasama, si Don Rafael Salcedo. Ang buhok nito ay puti na, ngunit ang tindig ay matikas pa rin. Si Don Rafael ang kanang kamay ng kanyang ama noon, at ngayon, siya ang pinakamalapit niyang tagapayo at mentor. Isang pangalawang ama. Kinailangan ko lang sigurong mag-relax, sagot ni Marco, habang naglalakad sila patungo sa susunod na butas. Masyadong maingay sa opisina nitong mga nakaraang araw. Narinig ko nga, malumanay na sabi ni Don Rafael na para bang nag-aalala. Tungkol sa Viridian Dynamics, ang babaeng yon. Si Althea Reyes, nakakagulat. Isang dating sekretarya, ngayon ay nagpapalakad ng ₱1 bilyong kumpanya. Tila isang himala. Tumawa si Marco, isang tawang may bahid ng pangmamaliit. Himala o isang magandang investment mula sa kung sinong kalaban natin. Huwag kang mag-alala, Tito Rafael. Isang langaw lang siya na sinusubukang guluhin ng isang higante. Isang palo ko lang, mawawala rin yan. Umiling si Don Rafael. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Huwag mong maliitin ang isang taong desperado, Marco. Naaalala mo ba ang ginawa niya 9 na taon na ang nakalipas? Ang pagtataksil na yon. Hindi ko akalaing magagawa niya iyon. Sa atin. Sa'yo. Matapos ang lahat ng tiwalang ibinigay mo, biglang nag-init ang ulo ni Marco sa pagbanggit ng nakaraan. Ang kahihiyan. Ang pagtataksil. Huwag na nating pag-usapan ang babaeng yon. Tapos na siya. Isang masamang alaala na lang. Tama ka, iho. Pagsang-ayon ako ni Don Rafael, tinapik siya sa balikat. Pagtuunan natin ng pansin ang laro. Ngunit kahit anong pilit ni Marco na alisin ito sa kanyang isipan, nanatili roon ang pangalan ni Althea. Pagbalik niya sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng Imperial Holdings, ang inis ay hindi pa rin nawawala. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at binuksan ang kanyang laptop. Sa ilang pag-click lang, lumabas sa screen ang video ng press conference ni Althea. Pinanood niya ito. Ang babae sa screen ay hindi na ang simpleng sekretarya na kilala niya. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay may talim. At ang walang takot na pagdeklara nito na kukunin ang kanyang kumpanya. Ang kapal ng mukha, bulong ni Marco sa sarili. Sino siya para hamunin ang isang imperial? Isang Reyes na walang pinanggalingan? Kumatok sa pinto ang kanyang executive assistant. Sir Marco, pinadala ko na po sa inyong tablet ang full background check na pinapagawa ninyo kay Miss Althea Reyes. Okay, leave it. Maikling sagot ni Marco. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Nang matapos ang video, kinuha niya ang tablet. Sinimulan niyang basahin ang profile, mga kumpanyang pinagtrabahuhan niya sa ibang bansa, ang mabilis niyang pag-angat, ang pagkakatatag ng Viridian Dynamics. Lahat ay kahanga-hanga. Ngunit para kay Marco, lahat ay kahina-hinala. Nagpatuloy siya sa pag-scroll hanggang sa marating niya ang personal information. Civil status, single dependence 5. Kumunot ang noo ni Marco, 5. At sa ilalim nito ay may isang litrato, isang family picture na mukhang kuha sa isang parke. Nakangiti si Althea sa litrato, isang nangiting hindi pa niya nakikita rito noon. At sa paligid niya, nakakapit, nakaupo, at nakatayo ang 5 bata. 4 na lalaki at 1 babae.
Lahat ay nagtatawanan. At lahat sila, nanigas si Marco. Ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ibinaba niya ang tablet sa mesa at dahan-dahang huminga. Imposible. Nagkakamali lang ang kanyang mga mata. Muli niyang kinuha ang tablet. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para i-zoom in ang litrato, diretso sa mga mukha ng mga bata. Ang isang batang lalaki ay may parehong seryosong mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang isa naman ay may kaparehong panga. Ang isa pa ay may parehong nangiti, isang ngiting bahagyang nakatagilid. At ang maliit na babae, ang buhok nito ay kulot tulad ng kay Althea, ngunit ang hugis ng kanyang ilong at mga labi. Napabitaw siya sa tablet. Bumagsak ito sa carpet ng walang tunog. Hindi. Isang bitag. Ito na ang sinasabi ni Don Rafael, isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong babae. Naghahanap siguro siya ng mga batang kamukha niya para gamitin laban sa kanya. Isang napakababa at maruming taktika. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, ang imahe ng 5 muka ay nakatatak na sa kanyang isipan. 5 mukha ng kabalintunaan. Ang galit na mas matindi at mas personal kaysa kanina ay biglang bumulusok sa loob niya. Galit sa pagiging tuso ni Althea. Galit sa katotohanang sa isang saglit, sa isang kakilakilabot na saglit, ay pinag-isipan niyang baka, hindi. Tumayo siya at kinuha ang isang picture frame sa kanyang mesa. Isang litrato niya kasama ang kanyang yumaong ama. Sa isang marahas na galaw, inihagis niya ito sa pader. Nabiyak ang salamin at kumalat ang mga piraso nito sa sahig. Humingal siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Umarap siya sa bintana, nakatingin sa direksyon kung nasaan ang Viridian Dynamics. Hindi mo ako maluloko, Althea. Sigaw niya sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang kanyang boses ay puno ng galit at isang bagay na hindi niya maamin sa sarili. Takot. Hindi sa akin ang mga yan. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ay makapal dahil sa halimuyak ng mamahaling pabango at sa mga pinaghalong bulungan ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Para kay Althea Reyes, ang mga ganitong gabi ay hindi para sa kasiyahan. Ito ay isang larangan ng digmaan. Bawat ngiti ay isang kalkuladong galaw. Bawat pakikipagkamay ay isang pagsukat ng lakas. Hawak niya ang isang baso ng champagne na hindi naman niya iniinom habang nakikipag-usap sa isang senador. Ngunit ang kanyang mga pandama ay nasa alerto. Pinakikiramdaman ang bawat pagbabago sa enerhiya ng silid. At naramdaman niya ito bago pa man niya makita. Isang biglaang pagtahimik sa isang sulok, isang bahagyang pagbabago sa direksyon ng mga tingin. At doon siya, si Marco Imperial, nakatayo malapit sa bar, napapaligiran ng mga kasosyo sa negosyo. Mas matanda ng 9 taon, mas matalas ang mga linya ng kanyang panga, mas malamig ang kanyang mga mata, ngunit siya pa rin iyon. Ang lalaking sumira at kasabay na bumuo sa kanya. Tila isang magnet, ang kanilang mga mata ay nagtagpo mula sa magkabilang dulo ng silid. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang ingay, ang mga tao, ang musika. Ang tanging umiral ay ang bigat ng 9 taon na namamagitan sa kanila. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marco, isang kislap ng pagkilala na mabilis na napalitan ng yelo. Pinilit ni Althea ang kanyang sarili na huwag umiwas ng tingin. Tinaas niya ng bahagya ang kanyang baso, isang tahimik na paghamon, bago magalang na nagpaalam sa senador at naglakad patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng ballroom. Sa may balkonahe, kailangan niya ng hangin. Ngunit tila tinutukso siya ng tadhana. Ilang sandali pa lang siyang nakakalabas nang marinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Hindi ko inaasahan na makita ka sa isang charity event, Reyes.
sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pang-uuyam. Nandito ka ba para magbigay o para maghanap ng susunod mong biktima? Humarap si Althea, isang kalmadong maskara ang nakasuot sa kanyang muka. Ang akala ko ba'y natutunan mo na ang iyong leksyon in Imperial? Huwag mong minamaliit ang iyong kalaban. Kalaban? Ganoon ba ang tingin mo sa sarili mo? Lumapit si Marco at napansin ni Althea na mas matangkad pa rin ito sa kanya kahit nakasuot na siya ng mataas na takong. Para sa akin, isa ka lang mapait na nakaraan. Isang nakaraan na babalik para singilin ka. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo, isang digmaan ng mga salita na hindi kailanman lumabas sa kanilang mga bibig. Mommy! Ang matinis na sigaw na yon ay bumasag sa kanilang tunggalian. Sabay silang napalingon. Mula sa loob ng ballroom, patakbong lumabas ang 5 bata. Tinatakasan ng kanilang yaya na si Lisa. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Hindi ngayon, hindi dito. Dahil sa pagmamadali, hindi napansin ni Matthew ang kanyang panganay, si Marco na nakatayo sa dilim. Dire-diretso itong bumangga sa mga binti nito. Aray! Sabi ng bata. Napaupo sa sahig. Matthew! Sigaw ni Althea. Mabilis na lumapit. Ngunit naunahan siya ni Marco. Automatiko itong yumuko para tulungan ng bata. Okay ka lang, kid? Nang hawakan ni Marco ang balikat ni Matthew para itayo, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Althea ang eksaktong sandali kung kailan nagbago ang lahat sa mukha ni Marco. Ang inis ay napalitan ng pagkalito. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang mukha ng bata. Ang kanyang sariling mga mata na nakatingin pabalik sa kanya. Ang kanyang sariling seryosong bibig. Nanigas si Marco, ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa balikat ng bata. Para siyang nakakita ng multo. Huwag kang titingin sa mata niya, Marco. Pakiusap, wag. Sigaw ng isip ni Althea. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit na rin ang 4 pa niyang anak. Pumalibot kay Matthew. Si Serafina ay yumakap sa binti ng kanyang ina, habang ang 3 pang lalaki ay nakatingin kay Marco nang may pagtataka. 5 sila. 5 buhay na ebidensya. 5 kopya ng kanyang mukha. Ang pagkabigla ni Marco ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang nanunumbat na galit. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga bata patungo kay Althea. Isang magandang palabas, Althea. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong para sila lang ang makarinig. Talagang pinaghandaan mo ito. Mabilis na hinila ni Althea si Matthew papalapit sa kanya na para bang pinoprotektahan ito mula sa tingin ni Marco. Wala kang alam sa mga sinasabi mo. Wala nga ba? Humakbang si Marco palapit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. 9 na taon kang nawala at bigla kang babalik na may dalang 5 bata na, kamukha ko? Anong tingin mo sa akin, tanga? Bawat salita niya ay isang saksak sa puso ni Althea. Gagamitin mo pa ang mga bata para lang sa iyong paghihiganti? Iyon na. Iyon ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang 9 na taon ng sakit, ng pagtitimpi, ng sakripisyo, lahat ay sumabog sa isang iglap. Pak! Ang malutong na tunog ng kanyang palad sa pisngi ni Marco ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Napahawak si Marco sa kanyang pisngi, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkabigla. Ang mga bata ay natakot, lalong nagsiksikan sa likod ng kanilang ina. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Althea, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginig. Puno ito ng lahat ng sakit at galit na kanyang kinimkim. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa kilalanin ka ng mga anak ko bilang ama nila. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Sa mga linggong sumunod sa gabi ng paghaharap, ang mundo ng korporasyon ay naging kanilang personal na larangan ng digmaan. Bawat galaw ng Viridian Dynamics
ay sinasalag ng Imperial Holdings. Bawat atake ni Marco ay sinasagot ng isang mas matalinong kontra-atake mula kay Althea. Ang balita sa pananalapi ay walang ibang laman, kundi ang tunggalian ng dalawang higante. Sa boardroom ng Viridian, si Althea ay isang general, malamig, kalkulado, at laging isang hakbang sa unahan. I-reject ang kanilang offer sa prime properties. Utos niya sa kanyang team, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking screen na nagpapakita ng stock market data. Hayaan silang isipin na nanalo sila. Pagkatapos, bilhin ang buong kumpanya sa likod nila. Gusto kong magising si Imperial bukas na pag-aari na natin ang lupang pagtatayuan. Sana niya ng kanyang bagong tore. Yes, ma'am. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat panalo, gaano man kaliit, ay isang bahagi ng kanyang paghihiganti. Isang pagpapatunay na ang babaeng kanyang tinapakan noon ay kaya na siyang durugin ngayon. Ngunit ang apoy ng tagumpay ay biglang namatay nang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Ang ringtone ay isang masayang kanta ng mga bata, isang tunog na hindi nababagay sa malamig na bakal at salamin ng kanyang opisina. Agad niyang sinagot ito. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Yaya Mel, napatawag po kayo? Okay lang ba ang mga bata? Narinig niya ang hingal at taranta sa kabilang linya. Ma'am Althea, si Serafina po. Bigla na lang siyang nahilo at nawalan ng malay habang naglalaro. Isang iglap, gumuho ang mundo ni Althea. Ang CEO na walang takot ay naglaho. Ang general na handang pumatay ay biglang nasugatan. Ano? Napasigaw siya. Napahagis ang hawak na ballpen. Nasaan kayo? Papunta na ako. Cancel everything, sabi niya sa kanyang intercom. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa harap ng kanyang mga empleyado. Cancel all my appointments for the rest of the week. Hindi na niya hinintay ang sagot. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo palabas ng opisina. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay gumagawa ng malalakas na tunog sa sahig na marmol. Bawat isa ay tila isang pagtibok ng kanyang kinakabahang puso. Ang biyahe papuntang ospital ay isang pagdurusa. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang kalbaryo. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ng kanyang munting prinsesa. Si Serafina, ang pinakamahina sa lima, ngunit ang may pinakamasayang ngiti. Pagdating niya sa emergency room, naabutan niyang umiiyak si Yaya Mel habang ang apat niyang anak na lalaki ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Mami! Sabay-sabay nilang sigaw. Tumakbo para yakapin siya. Nasaan siya? Nasaan ang kapatid ninyo? Tanong niya. Hinahanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na maliit na figura. Itinuro ng isang nurse ang isang kwartong may nakasarang kurtina. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip. Mga doktor na nagmamadaling pumasok at lumabas. Mga test na ginawa. Mga salitang medikal na hindi niya maintindihan. Ang tanging alam niya ay ang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao habang hawak niya ang maliit at maputlang kamay ng kanyang anak na natutulog. Sa wakas, isang doktor na nasa katanghalian ng edad ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at alam na ni Althea na hindi ito magandang balita. Mrs. Reyes, Miss, pagtatama niya, ang kanyang boses ay pagod. Miss Reyes, pag-uulit ng doktor. Natapos na po namin ang mga paunang pagsusuri. Ang anak niyo po, si Serafina, ay may malubhang kondisyon sa dugo. Ito ay isang uri ng aplastic anemia. Ang kanyang bone marrow ay hindi gumagawa ng sapat na bagong blood cells para sa kanyang katawan. Naramdaman ni Althea na tila sinuntok siya sa sikmura. Ano?
Anong ibig sabihin yan, Dok? Ibig sabihin, ang kanyang katawan ay hindi kayang labanan ang impeksyon o pigilan ang pagdurugo. Kaya siya nanghihina at nawalan ng malay. Kung hindi ito maaagapan, ito po ay fatal. Fatal. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Kamatayan. Anong lunas? May gamot ba? Kahit magkano, babayaran ko. Dalhin natin siya sa ibang bansa. Sa pinakamagaling na espesyalista sa buong mundo. Sabi niya, ang kanyang desperasyon ay naririnig sa bawat salita. Ito ang isang laban na hindi niya kayang ipanalo gamit ang pera o kapangyarihan. Malungkot na umiling ang doktor. Ang pinakamabisang lunas po para sa kanyang kondisyon ay isang bone marrow transplant. Isang hibla ng pag-asa. Sige, kunin niyo ang sa akin. Test-in niyo ako ngayon din. Gagawin po natin yan. Titingnan din po natin ang kanyang mga kapatid. Ngunit Miss Reyes, para maging matagumpay ang transplant, kailangan natin ng isang perfect match. Ang pinakamataas na tsansa para makahanap ng ganoong klaseng donor ay mula sa isang full biological sibling o mula sa kanyang mga magulang. Pinoproseso ni Althea ang lahat. Mga kapatid, magulang. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Pagpapatuloy ng doktor, ang kanyang boses ay banayad. Ngunit may bigat ng pangangailangan. Habang mas maaga, mas maganda ang tsansa ni Serafina. Tumingin ang doktor sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng profesional na pag-aalala. Nagtanong ito ng isang simpleng tanong na nagpayanig sa buong pundasyon ng mundong itinayo ni Althea sa loob ng 9 na taon. Isang tanong na nagbura sa lahat ng kanyang galit, sa lahat ng kanyang paghihiganti, at nag-iwan lamang ng isang katotohanan. Ma'am Reyes, nasaan po ang ama ng bata? Kailangan namin siyang makausap sa lalong madaling panahon. Gabi na. Ngunit ang mga ilaw sa opisina ni Marco Imperial ay nananatiling nakasindi. Sa labas, ang syudad ay isang karagatan ng kumikinang na mga ilaw, ngunit sa loob ng kanyang silid, tanging ang malamig na liwanag mula sa malaking TV screen na nagpapakita ng financial news at ang ilaw mula sa kanyang desk lamp ang nagbibigay liwanag. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey habang pinapanood ang mga numerong gumagalaw sa screen. Panalo na naman siya ngayon. Isang malaking deal ang nakuha ng Imperial Holdings, isang deal na alam niyang hinahabol din ni Althea. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat tagumpay laban sa babae ay tila isang personal na panalo. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi nagtagal. Sa ilalim ng screen, isang news sticker ang gumagalaw, nagpapakita ng mga maiikling balita. Isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Anak ng Brigian Dynamics CEO na si Althea Reyes, isinugod sa St. Luke's Medical Center. Bigla siyang napatigil sa pag-ikot ng alak sa kanyang baso. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen. Anak? Isinugod sa ospital. Isang kakaibang bigat ang biglang kumapit sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya gustong pangalanan. Wala akong pakialam, sabi niya sa sarili. Baka isa lang itong palabas. Ngunit ang imahe ng 5 bata, partikular na ang maliit na batang babae na may mga matang tulad ng sa kanya, ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Pinilit niyang alisin ito. Itinuon niya muli ang kanyang pansin sa screen. Ngunit ang balita ay tila nawalan na ng kulay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Don Rafael ang lumabas sa screen. Iho, napuyat ka na naman yata dyan sa opisina mo, sabi ng matandang lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pamilyar na pag-aalala. May tinatapos lang, Tito Rafael, sagot ni Marco. Napanood mo na ba ang balita? Tanong ni Don Rafael, tungkol sa anak ni Althea.
Kawawa naman ang bata. Ngunit hindi ko maiwasang mag-isip, ang tiyempo ay masyadong perpekto, hindi ba? Sa gitna ng ating laban, biglang lalabas ang ganitong balita. Isang sympathy play, marahil. Ang mga salita ni Don Rafael ay tila nagbigay ng lohikal na paliwanag sa kaguluhang nararamdaman ni Marco. Oo, tama. Isang palabas. Isang taktikang puno ng drama para makuha ang simpatya ng publiko at guluhin ang kanyang isip. Ganoon naman talaga si Althea. Tuso at mapanlinlang. Marahil nga po, Tito, sagot ni Marco. Medyo gumaan ang pakiramdam. Salamat sa pagtawag. Mag-iingat ka, iho. Ang isang ahas ay hindi nagbabago ng balat. Pagkababa ng tawag, muling humarap si Marco sa TV. Ngunit ang regular na programa sa balita sa negosyo ay biglang naputol. Isang breaking news banner ang pumuno sa screen. Isang reporter ang nagsasalita mula sa labas ng St. Luke's Medical Center. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang nakakagulat na balita ang aming natanggap. Ang 5 taong gulang na si Serafina Reyes, anak ng business magnate na si Althea Reyes, ay dinukot mula sa kanyang silid dito sa ospital. Wala pang 1 oras ang nakalipas. Nanigas si Marco sa kanyang kinauupuan. Ang hawak niyang baso ng alak ay halos mabitawan niya. Dinukot? Ayon sa isang saksi, isang nurse na nagbabantay sa pasilyo, ang suspek ay mabilis na nakapasok at nakalabas ng kwarto. Nakasuot ito ng itim na jacket at face mask. Ngunit isang detalye ang nakakuha ng aming pansin. Itinutok ni Marco ang kanyang mga mata sa screen. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Sinabi ng saksi na ginamit ng suspek ang isang security access card para buksan ang pinto ng restricted na palapag. Malinaw daw niyang nakita ang logo sa card na ginamit. Ang reporter ay huminto. Para sa mas malaking epekto, ang kanyang boses ay bumaba. Togogo ng Imperial Holdings. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Sa loob ng opisina, ang utak ni Marco ay biglang umikot. Imperial Holdings, paano? Isang frame-up. Ganun na ba siya kadesperado para gumawa ng ganito? Ipapahamak ang sariling anak para lang idiin siya. Sa gitna ng kanyang pagkalito, muling nagring ang kanyang cellphone. Siya si David, ang kanyang hepe ng seguridad. Sinagot niya ito. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Sir Marco, ang boses ni David ay puno ng pagkasindak. Sir, totoo po ang balita. Kaka-check lang po namin sa aming system. Isa sa mga high-level access card natin. Ang card ni Mr. Fernandez mula sa accounting ay na-access sa St. Luke's Medical Center 15 minuto ang nakalipas. Pero si Mr. Fernandez ay nasa bahay niya, kasama ang pamilya. Nanakaw o na-clone ang card niya, sir. May traitor sa loob ng kumpanya. Binitawan ni Marco ang tawag. Ang kanyang isip ay blanko. Sa TV screen, nag-zoom in ang kamera sa mukha ni Althea Reyes na kadarating lang sa ospital. Napapaligiran siya ng mga reporter, ngunit ang kanyang tingin ay blanko. Ang babaeng matapang na humarap sa kanya, ang reynang nagdeklara ng digmaan, ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang ina na nawalan ng anak. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang bibig ay bumubulong ng isang pangalan ng paulit-ulit. Serafina, anak. Ang sakit sa mukha ni Althea ay hindi peke. Ang paghihirap sa kanyang mga mata ay totoo. Walang sino mang artista ang kayang umarte ng ganoong klaseng pighati. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 9 na taon, isang butil ng pagdududa ang tumubo sa puso ni Marco. Pagdududa hindi kay Althea, kundi sa lahat ng kanyang pinaniwalaan, sa mga taong nakapaligid sa kanya, sa kwentong matagal na niyang sinasabi sa sarili. Dahil kung hindi si Althea ang may gawa nito? Sino? Marco, iho, anong ginagawa mo? Huwag kang padalos-dalos.
Ang boses ni Don Rafael sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito nakapagpakalma kay Marco. Sa halip, nagdulot ito ng kakaibang inis. Kailangan kong malaman ang katotohanan, Tito. Mariing sagot ni Marco, habang mabilis na naglalakad sa pasilyo ng kanyang kondo. Pangalan ng kumpanya ko ang ginamit. Pangalan ko ang nadudungisan. Hindi ako pwedeng umupo lang dito. Hayaan mo na ang mga pulis ang gumawa ng trabaho nila. Pagpupumilit ni Don Rafael, isa itong bitag. Sigurado ako, isang desperadong hakbang mula kay Althea. Gusto kanyang ilabas sa lungga mo para masira kanya ng tuluyan. Bitag. Desperado. Althea, paulit-ulit na salita. Ngunit ngayon, ang mga ito ay parang mga piyesang hindi na umaangkop sa puzzle. Ang imahe ng naghihirap na mukha ni Althea sa TV ay nakatatak sa kanyang isipan. Mag-uusap tayo mamaya, Tito, sabi ni Marco, at ibinaba ang tawag bago pa man makasagot ang matanda. Ayaw na niyang makarinig ng kahit ano pa. Gusto niya ng sagot, hindi ng mga opinyon. Sa halip na tawagan ang pulis, tinawagan niya ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Si Alex, isang dating militar na ngayon, ay nagpapatakbo ng isang maliit, ngunit napaka-epektibong private investigation agency. Marco, akala ko, nakalimutan mo na ang numero ko, sabi ng magaspang na boses sa kabilang linya. Kailangan ko ng tulong mo, Alex. Diskwalipikado. Walang dapat makaalam. Kahit ang mga tauhan ko sa Imperial. Diretsong sabi ni Marco. Bayad. Doble. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, mabilis na kumilos si Marco. Gamit ang kanyang personal na laptop na hindi konektado sa network ng Imperial Holdings, sinimulan niyang hukayin ang lahat ng kanyang mahahanap. Unang tiningnan niya ang file ni Mr. Fernandez, ang empleyado sa accounting na ang card ay ginamit. Malinis. Isang tapat na empleyado sa loob ng 15 taon. Walang dahilan para magtaksil, ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga financial records, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking cash deposit sa kanyang bangko 3 araw na ang nakalipas. Masyadong malaki para sa kanyang sweldo. Sumunod, pinuntahan niya ang internal CCTV footage ng Imperial Holdings mula sa araw na yon. Ang mga kamera sa loob ng accounting department. Inabot siya ng halos 1 oras, ngunit nakita niya ito. Isang sandali kung saan iniwan ni Fernandez ang kanyang access card sa ibabaw ng kanyang mesa para kumuha ng kape. At sa loob ng ilang segundong yon, isang janitor na naglilinis sa malapit ang tila aksidenteng nabunggo ang mesa. Natabig ang mga papel. Sa ilalim ng pagkukunwaring pag-aayos, nakita ni Marco ang isang mabilis na paggalaw ng kamay ng janitor. Isang card reader, kasing liit ng isang kahon ng posporo. Sino ang janitor? Nang i-cross-reference niya ang mukha nito sa database ng ahensya, lumabas ang resulta, isang ex-convict na may kasong pagnanakaw. At ang ahensyang nag-hire sa kanya ay pag-aari ng isang holding company na pag-aari ng Salcedo Group. Napahigpit ang hawak ni Marco sa mouse. Ang lahat ng ito ay masyadong malinis, masyadong konektado, at ang lahat ng koneksyon ay patungo sa isang direksyon na ayaw tanggapin ng kanyang isipan. Biglang pumasok sa kanyang alaala ang mga pag-uusap nila ni Don Rafael, ang paraan ng palaging pagbanggit nito sa pagtataksil ni Althea, ang paraan ng pagpinta nito kay Althea bilang isang desperadong babae na gagawin ang lahat para sa pera at paghihiganti. Para bang matagal na siyang hinuhulma nito. Hinuhulma ang kanyang galit, pinapatibay ang kanyang pagkamuhi para bulagin siya. Naramdaman ni Marco na nasusuka siya, ang taong tinuring niyang pangalawang ama, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa sinuman. Hindi pa sapat ang ebidensya. Kailangan niya ng kumpirmasyon, isang patunay na hindi niya kayang itanggi. Biglang tumunog ang kanyang encrypted phone, ang teleponong ginagamit niya para kay Alex. Marco, nakuha na namin siya, mabilis na sabi ni Alex. Yung janitor.
Nagpanik siya nang malaman niyang hinahanap na siya ng pulis. Sinusubukan niyang tumakas. Na-trace namin ang kanyang burner phone. May isa lang na contact na numero bago niya ito itinapon. Sino? Mariing tanong ni Marco. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Isang numero na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng personal na driver ni Don Rafael Salcedo. Parang isang malakas na sampalang balita. Wala nang duda, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang lahat ng piraso ay nagkasya sa lugar. Bumubuo ng isang larawan ng karumaldumal na pagtataksil. Nasaan siya ngayon? Ang janitor? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang pagkalito. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Base sa huling signal ng kanyang cellphone, papunta siya sa isang abandonadong bodega sa may port area. Posibleng doon siya makikipagkita sa kanyang mga kasabwat o baka doon din, nandoon ang bata. Sabi ni Alex, nagpadala na ako ng 2 tauhan. Dapat ba nating tawagan ng pulis? Huwag! Mabilis na sagot ni Marco. Ibigay mo sa akin ang address. Siguraduhin mong walang sino mang susunod sa akin. Ako na ang bahala rito. Marco, delikado yan. Gawin mo na lang. Utos niya at ibinaba ang tawag. Ang pagmamaneho ni Marco papunta sa port area ay tila isang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ni Don Rafael, ang mga ngiti nito, ang mga payo, ang mga tapik sa balikat. Lahat ay kasinungalingan. Isang mahabang, kalkuladong dula, at siya ang naging tangang bida. Ipinark niya ang kanyang sasakyan, ilang kanto ang layo, mula sa bodega, at nilakad ang natitirang distansya sa ilalim ng dilim. Ang hangin ay amoy alat at kalawang. Ang tanging tunog ay ang alon na humahampas sa malapit, at ang saril, kanyang malakas na paghinga. Nakatayo ang bodega sa dulo ng isang madilim na eskinita, isang malaking anino ng kinakalawang na bakal. Walang ilaw sa loob, walang gwardiya sa labas. Mukha itong matagal nang inabandona. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga sapatos ay halos walang ingay na lumalapat sa basag na semento. Nang malapit na siya sa malaking metal na pinto, may narinig siya. Noong una, akala niya ay guni-guni niya lang ito. Isang ihip ng hangin, ngunit narinig niya itong muli. Isang mahinang hikbi, isang hikbi ng isang bata. Bigla siyang natigilan. Ang lahat ng galit niya kay Don Rafael, ang lahat ng pag-aalala niya sa kanyang kumpanya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang damdamin na mas malakas, mas primal. Isang pangangailangan na protektahan ang nasa loob. Lumapit pa siya sa pinto, idinikit ang kanyang tainga sa malamig na metal. Mas malinaw na ngayon, ang mga hikbi ay naging isang mahinang pag-iyak. Mommy, Mommy. Siya nga, ang batang babae mula sa litrato. Ang batang babae na bumangga sa kanyang mga binti. Si Serafina. Sa sandaling iyon, wala nang halaga ang apelyido. Hindi mahalaga kung siya ay isang Reyes o isang imperial. Ang mahalaga, isang inosenteng bata ang nasa panganib sa loob, umiiyak at nag-iisa. Sinubukan niyang pihitin ang malaking hawakan ng pinto, ngunit nakalak ito. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang ibang paraan para makapasok. May mga bintana sa itaas, ngunit masyadong mataas ang mga ito at may rehas na bakal. Sa gilid ng bodega, may nakita siyang isang mas maliit na pinto, tila para sa mga empleyado. Mas luma ito at mas kinakalawang. Sinubukan niya itong sipain, ngunit matibay pa rin. Hinanap ng kanyang mga mata ang kahit anong pwedeng gamitin. Sa tabi ng isang basurahan, may nakita siyang isang piraso ng tubo na bakal. Marahil ay bahagi ng isang lumang scaffolding. Pinulot niya ito. Malamig at mabigat ito sa kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, ipinasok niya ang dulo ng tubo sa pagitan ng pinto at ng hamba nito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak.
Isang nakakabinging tunog ng pag-ungol ng metal ang bumasag sa katahimikan. Itinulak niya ulit. Crack! Sumuko ang lumang kandado. Bumukas ng bahagya ang pinto. Sa loob, halos wala siyang makita. Amoy alikabok at nabubulok na kahoy. Ngunit mas malinaw na ngayon ang pag-iyak ng bata. At tila nanggagaling ito sa gitna ng malawak na espasyo. Humigpit ang hawak ni Marco sa tubo. Hindi na ito isang simpleng tubo. Isa na itong sandata. Hindi niya inisip ang panganib. Hindi niya inisip ang mga kidnapper na maaaring nasa loob. Naghihintay. Ang tanging nasa isip niya ay ang lumuhod si Marco sa tabi ng bata. Ang kanyang puso ay tila gustong bumasag sa kanyang mga tadyang. Dahan-dahan niyang inalis ang duct tape sa bibig ni Serafina. Humikbi ito. Isang tunog na puno ng takot at pagod. Shhh! Halos pabulong niyang sabi. Sinisikap na gawing banayad ang kanyang boses na hindi niya kailanman ginawa. Ligtas ka na. Hindi kita sasaktan. Maingat niyang kinalagan ang mga tali sa kamay at paa nito. Ang balat ng bata ay namumula at may marka. Isang galit na hindi pa niya naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Isang galit na nakatuon hindi kay Althea, kundi sa taong nag-utos nito. Nang makalaya, agad na yumakap si Serafina sa kanyang sarili. Nanginginig pa rin. Walang pag-aalinlangan. Hinubad ni Marco ang kanyang mamahaling suit jacket at maingat na ibinalot sa maliit na katawan ng bata. Ang init at bigat ng bata sa kanyang mga braso ay isang kakaibang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na nagpabago sa lahat. Binuhat niya ito. Magaan. Masyadong magaan. At habang naglalakad siya palabas ng bodega, naramdaman niya ang maliit na ulo ni Serafina na sumubsob sa kanyang dibdib na para bang doon ito nahanap ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Sa labas, sumalubong sa kanila ang mga tauhan ni Alex kasama ang janitor na ngayoy nakaposas at nanginginig sa takot. Siya ba? Tanong ni Alex sa telepono. Siya nga, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa natutulog na bata sa kanyang mga braso. Umaamin na boss, sabi ni Alex. Inutusan lang daw siya. Binayaran ng malaki. Si Don Rafael Salcedo daw ang nag-utos sa kanya. Hindi na nagulat si Marco. Tila kinumpirma lang nito ang katotohanang nagsisimula nang tumagos sa kanyang puso. Dinala niya si Serafina hindi sa ospital o sa pulis, kundi sa isang pribadong klinik na pag-aari ng isang pinagkakatiwalaan niyang doktor. Matapos masigurong ligtas ang bata at mahimbing na natutulog sa ilalim ng pangangalaga ng isang nurse, umalis si Marco. Mayroon siyang kailangang harapin. Ang biyahe papuntang Imperial Holdings ay puno ng nakabibinging katahimikan. Bawat gusali, bawat kalsada ay tila isang paalala ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso niyang itinulak pabukas ang malaking pinto ng opisina ni Don Rafael. Nakaupo ang matanda sa likod ng kanyang mesa, kalmadong nagbabasa ng isang libro, na para bang walang anumang nangyari. Marco, iho, anong ikinagagalit mo? Tanong ni Don Rafael, ibinaba ang kanyang salamin. Hindi sumagot si Marco. Lumapit siya sa mesa, itinukod ang dalawang kamay dito at tumitig ng diretso sa mga mata ng taong tinuring niyang ama. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, puno ng bigat at sakit. Ang pagkukunwaring pag-aalala sa mukha ni Don Rafael ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na ngiti. Isang ngiting ngayon lang nakita ni Marco. Dahil nararapat lang sa inyo, kalmadong sagot ng matanda. Dahil ang lahat ng meron ka, ang pangalang dinadala mo, ang toreng ito na kinatatayuan natin, lahat yan ay itinayo sa abo ng pamilya ko. Napaatras si Marco, tila sinampal. Tumawa si Don Rafael, isang tawang walang saya, puno ng galit na kinimkim sa loob ng maraming dekada. Ang iyong ama, ang dakilang si Don Enrique Imperial, ang sumira sa amin.
Inagaw niya ang aming negosyo. Tinapakan ang aming pangalan hanggang sa wala nang natira. Namatay ang aking ama na halos isang pulubi. At ako, ipinangako ko sa kanya na babawiin ko ang lahat. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Nakatanaw sa syudad na para bang pag-aari niya ito. Ginugol ko ang buhay ko para sa planong ito. Naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Naging mapagmahal mong Tito Rafael. At habang ginagawa ko yon, unti-unti kong kinukuha ang tiwala ng lahat sa board. Isa-isa. Si Althea. Bulong ni Marco. Si Althea. Muling tumawa si Rafael. Isa lang siyang convenient na piyesa sa laro. Matalino. Tapat. At masyadong nagtitiwala. Madali siyang i-frame up. At ikaw, masyado kang mayabang at bulag para makita ang katotohanan. Mas pinaniwalaan mo ang mga pekeng dokumento kaysa sa babaeng nagmamahal sa'yo. Gumuho ang mundo ni Marco. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang 9 na taon ng galit niya kay Althea, lahat ay base sa isang kasinungalingan. At ngayon, pagpapatuloy ni Rafael, humarap sa kanya na may ningning ng tagumpay sa mga mata. Ang Imperial Holdings ay sa akin na. Ang board ay bumoto kaninang umaga lang. Ako na ang bagong chairman at CEO. Isang pulang ulap ang bumalot sa paningin ni Marco. Susuguri na sana niya ang matanda nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 gwardiya ng gusali. Mr. Imperial, sabi ng isa, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Pinag-uutos po ng Board of Directors na i-escort kayo palabas ng gusaling ito. Hindi na po kayo autorisadong pumasok dito. Nanigas si Marco. Ang mga gwardyang dati sumasaludo sa kanya ay ngayon narito para palayasin siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya si Rafael at naglakad palabas ng opisina. Habang tinatahak niya ang pasilyo, dinaanan niya ang mga larawan ng kanyang lolo at ama na nakasabit sa dingding. Dinaanan niya ang malaking logo ng Imperial sa sahig ng lobby nang makalabas siya sa umiikot na salaming pinto at tumayo sa semento ng sidewalk. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang mukha. Wala na sa kanya ang lahat, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang mana. Isang impostor ang nakaupo sa kanyang trono. Isa siyang hari na walang kaharian. Nakatayo siya sa labas ng gusaling nagtataglay ng kanyang pangalan, isang estranghero. Ngunit sa gitna ng pagkawala, may isang bagay na natira sa kanya. Isang bagay na hindi kayang nakawin ni Rafael. Ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang isang numero na hindi niya inakalang tatawagan niya muli. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Sumagot ito. Hindi siya nagsalita agad. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang pride, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang sakit. Althea, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi na makilala. Kailangan nating mag-usap. Isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang tagong eskinita sa Makati. Ito ang napiling lugar ni Althea, isang lugar na neutral, malayo sa kanilang mga tore ng kapangyarihan. Isang lugar kung saan sila ay 2 tao lamang, hindi 2 CEO. Nauna siyang dumating. Habang naghihintay, paulit-ulit niyang pinaglaruan ang kanyang tasa ng kape. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang tawag ni Marco kanina, ang boses nito, basag at puno ng isang emosyong hindi niya pa narinig dati. Pagkatapos, ang balita mula sa private clinic na ligtas na si Serafina at nasa pangangalaga ng isang taong nagpakilalang kaibigan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ito ba ay isang mas malalim na bitag? Isang mas tusong laro? O ang katotohanang matagal na niyang hinihintay? Narinig niya ang tunog ng kampana sa pinto. Pumasok si Marco.
Kung hindi dahil sa kanyang tindig, halos hindi na niya ito makikilala. Wala ang kanyang perpektong ayos na suit. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na shirt at pantalon. Magulo ang kanyang buhok at may bahid ang pagod at pagkabigo sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang Marco Imperial na nasa harap niya ngayon ay hindi ang hari ng korporasyon na kanyang kinamuhian. Isa siyang lalaking wasak. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya ng walang imik. Si Althea ang unang bumasag sa katahimikan. "Nasaan ang anak ko?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at matalas, isang pader na itinayo para protektahan ang sarili. "Ligtas siya," sagot ni Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Nasa isang pribadong klinik, binabantayan siya. Bakit ko paniniwalaan ang anumang sasabihin mo?" Sa wakas, itinaas ni Marco ang kanyang tingin. Nakita ni Althea ang lahat sa mga mata nito, pagsisisi, sakit, at isang bagay na hindi niya inaasahan, katapatan. Dahil tama ka, Althea, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. 9 na taon, sa loob ng 9 na taon, tama ka. At ako ang naging pinakamalaking tanga. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtuklas niya tungkol sa janitor, ang pag-amin ng kidnapper, ang paghaharap nila ni Don Rafael, ang pagtataksil na sumira hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa buhay ni Althea. 9 na taon na ang nakalipas. Habang nagsasalita si Marco, nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Althea. Ngunit sa loob, ang pader na kanyang itinayo ay unti-unting nagkakalamat. Bawat salita ni Marco ay isang martilyong pumupukpok dito. Ang bawat detalye ay umaangkop sa mga piraso ng puzzle na hindi niya kailanman nabuo. Ang biglaang pagbabago ng isip ng board noon. Ang mga dokumentong tila nahulog mula sa langit. Ito pala ang katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa kanyang inakala. Dahil hindi lang siya biktima ng galit ni Marco, kundi ng isang mas malalim at mas madilim na plano. Nang matapos si Marco, katahimikan ang muling namayani. "Inaasahan mo bang maniniwala ako agad sa kwentong ito?" tanong ni Althea. Sinusubukan pa ring kumapit sa kanyang galit, sa kanyang pagdududa. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa, papalapit sa kanya. "Lahat ng kailangan mo para maniwala, nandyan," sabi niya. Ang kopya ng CCTV footage, ang recording ng pag-amin ng janitor, ang mga bank transfer mula sa isang shell company ni Rafael papunta sa kanya. Lahat. Tinitigan ni Althea ang USB. Ang maliit na bagay na yon ay naglalaman ng katotohanang hinintay niya sa loob ng halos 1 dekada. Ang susi sa pagpapalaya sa kanya. "Hindi ako humihingi ng tawad," pagpapatuloy ni Marco. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata at nakita ni Althea ang luhang nangingilid dito. "Dahil walang salita ang sapat para sa ginawa ko sa'yo. Wala." Huminga siya ng malalim. "Wala na sa akin ang lahat, Althea. Ang kumpanya, ang pangalan ko, wala na. Pero hindi ako papayag na si Rafael ang manalo. Hindi pagkatapos ng ginawa niya sa pamilya ko at sa pamilya mo." "Pamilya ko?" Mapait na sabi ni Althea. "Sa atin." Pagtatama ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Ang mga bata, ang mga anak natin. Gawin natin ito para sa kanila. Tulungan mo akong ibagsak si Rafael. Hindi para sa akin, hindi para sa Imperial Holdings, kundi para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng mga bata." Di nakita ni Althea ang desperasyon at katapatan sa kanyang mga mata. Ang Marco na nasa harap niya ay hindi na ang mayabang na CEO. Isa na siyang ama na handang gawin ang lahat. Mahabang katahimikan
ang namayani. Tinitimbang ni Althea ang lahat sa kanyang isipan, ang 9 ng sakit laban sa pagkakataong makamit ang hustisya, ang galit niya laban sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang USB. Ipinasok niya ito sa kanyang bag. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Mark. "Sige," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng bagong determinasyon. Pero sa isang kondisyon. "Kahit ano," mabilis na sagot ni Marco. "Gagawin natin ito sa paraan ko." Ang penthouse ni Althea ay naging kanilang war room. Ang mamahaling mesa na dati para sa hapunan ng pamilya ay ngayoy puno ng mga dokumento, mga financial report, at 2 laptop na magkatabing nakabukas. Gabi na, at ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng syudad sa labas at sa liwanag ng kanilang mga screen. Pinagmasdan ni Althea si Marco habang nakatutok ito sa mga numero. May isang bagay na kakaiba sa panunood sa kanya na magtrabaho ng hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkakampi. Ang tindi ng kanyang focus, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo. Ito ang mga katangiang dati niyang hinangaan sa malayo, bago pa man gumuho ang lahat. Ngayon, ang mga katangiang yon ay ginagamit para sa kanila. "Nakita ko na," biglang sabi ni Marco. Itinuturo ang isang linya sa isang spreadsheet. Ang Dami Corporation na ginamit ni Rafael para bilhin ang shares. Nakatrace ito sa isang offshore account sa Cayman Islands, ang parehong account na ginamit niya para bayaran ang janitor. "Iyan na ang huling piraso," sabi ni Althea, nakaramdam ng bahagyang pananabik. Ang direktang koneksyon, hindi na niya ito matatanggi. Hindi na nga. Pagsang-ayon ni Marco, ngunit may bahid ng pait sa kanyang boses. Ang galing niya. Ginawa niya ang lahat sa ilalim mismo ng ilong ko at wala akong kamalay-malay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Althea ng isang bagay na malapit sa awa para sa kanya. Ang aroganteng CEO ay nawala. Napalitan ng isang taong hinarap ang katotohanan ng kanyang pagkakamali. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang maliit na figura na may magulong buhok ang lumabas. Kinukusot ang kanyang mga mata. Si John. "Mommy, I'm thirsty," sabi ng bata. Nanigas si Marco nang makita ang bata. Sa loob ng 2 araw na pagpaplano nila, ito ang unang pagkakataon na nakita niya muli ang isa sa mga bata ng malapitan. Agad na bumalik sa kanya ang alaala ng 5 muka sa balkonahe. "Okay baby, kukuha kita ng tubig," sabi ni Althea, akmang tatayo. Ngunit si John ay hindi sa kanya nakatingin. Nakatitig ito kay Marco ng may pagtataka. Lumapit ito at hinawakan ang laylayan ng damit ni Marco. "Who are you?" tanong ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng kuryosidad. Hindi alam ni Marco kung anong sasabihin. Para siyang napipi. Anong isasagot niya? "Ako ang lalaking sumira sa buhay ng nanay niyo. Ako ang dahilan kung bakit hindi niyo ako nakilala." Bago pa siya makasagot, nakita ni John ang isang maliit na paperweight sa mesa na hugis kotse. Kinuha niya ito at nagsimulang laruin. Vroom, vroom. Isang maliit. Hindi sinasadyang ngingiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Umupo siya sa sahig para maging kapantay ng bata. "Maganda ba yan?" Tumango si John seryoso. "My Kuya Matthew has a bigger one." "Talaga?" sabi ni Marco, nakikipaglaro sa trip ng bata. "Anong kulay?" "Red. It's a race car." Nawala ang tensyon sa silid. Sa loob ng ilang sandali, hindi sila 2 taong naghahanda para sa digmaan. Isa silang ina na pinapanood ang kanyang anak at isang lalaking nakikipaglaro dito. Pinanood ni Althea ang eksena at isang kakaibang kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Ito ang eksenang hindi niya inakalang makikita niya. Isang pamilya.
kahit sa isang saglit lang. Kinuha ni Althea ang bata at dinala pabalik sa kama. Pagbalik niya, ang katahimikan sa pagitan nila ni Marco ay iba na. Hindi na ito puno ng tensyon, kundi ng mga salitang hindi masabi. Nakuha ko na ang resulta, biglang sabi ni Althea, umiiwas ng tingin. Nagpa-DNA test ako nang hindi mo alam nung isang araw. Hindi sumagot si Marco. Naghintay lang siya. It's a match, bulong ni Althea. 99.9% sa kanilang 5. Tumango si Marco, isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng pagkabigla, kundi ng kumpirmasyon ng isang masakit ngunit kinakailangang katotohanan. Alam ko, sabi niya. Sa puso ko, matagal ko nang alam. Dumating ang gabi, bago ang nakatakdang shareholders meeting. Ang kanilang plano ay handa na. Ang lahat ng ebidensya ay nasa isang secure na server, handang ipakita sa isang click lang. Handa ka na ba? Tanong ni Althea. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga pader sa pagitan nila ay halos gumuho na. Kung kasama kita, oo. Sa sandaling iyon, ang tensyon ay naging isang bagay na mas malalim. Isang kuryenteng dumaloy sa hangin. Ang 9 na taon ng sakit at galit ay tila naglaho, napalitan ng isang damdaming matagal na nilang kapwa itinanggi. Dahan-dahang lumapit si Marco. Iniangat niya ang kanyang kamay na para bang hihilahin siya palapit, ngunit nag-alinlangan. Ngunit si Althea, sa isang iglap ng kahinaan o katapangan, ang siyang humakbang. Ang dapat sana'y magiging isang huling paghahanda ay naging isang gabi ng tahimik na pagsuko. Pagsuko sa nakaraan, pagsuko sa kasalukuyan, at sa isang kinabukasang hindi nila alam kung posible. Kinabukasan, maaga silang nagising. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa silid. Ngunit nang dumungaw si Althea sa bintana ng kanyang penthouse, nanigas siya. Sa ibaba, sa entrance ng gusali, may mga itim na sasakyan. Mga lalaking nakatayo, malinaw na hindi mga ordinaryong security. Kilala niya ang mga tauhan ni Rafael. Marco, tawag niya. Ang kanyang boses ay biglang naging alisto. May problema tayo. Lumapit si Marco at nakita rin ang mga ito. Nalaman niya. Alam niyang magkasama tayo. Sinubukan ni Althea tawagan ang kanyang driver. Ngunit walang sumasagot. Ang kanilang internet connection ay biglang nawala. Ang signal ng cellphone ay humina. They were trapped. Nakatayo silang dalawa. Nakatingin sa labas. Ang araw ng kanilang pinakahihintay na pagtutuos ay dumating na. Ngunit sila ay nakakulong sa kanilang sariling tore, habang ang kanilang kalaban ay naghihintay na koronahan sa kabilang dulo ng syudad. Ang kanilang huling pusta ay tila matatalo bago pa man magsimula ang laro. Ang takot ay isang bagay na matagal nang ibinaon ni Althea. Ngunit habang nakatingin sa mga tauhan ni Rafael sa ibaba, naramdaman niya ang malamig na paggapang nito sa kanyang likuran. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa 5 maliliit na buhay na natutulog pa sa kabilang silid. May paraan, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng kakaibang lakas. Ang bawat tore ay may kahinaan. Ang paraan ay hindi ang pangunahing elevator o ang engranding pasukan. Ito ay ang service exit sa pinakamababang basement na konektado sa mga daanan ng basura ng gusali. Isang marumi, ngunit epektibong plano. Habang ang mga bata ay ginigising at pinabibihis ni na Althea at ng kanilang yaya, si Marco naman ay gumagawa ng tawag. Isang tawag sa pinagkakatiwalaan niyang assistant ni Althea, si Lisa. Ang plano ay simple, isang diversion. Si Lisa, sakay ng isa sa mga decoy na sasakyan ni Althea, ay lalabas sa pangunahing entrance, kukuha ng atensyon ng mga bantay. Habang ang lahat ay nakatuon sa kanya, sila ay tatakas sa kabilang panig. Hawak ni Althea ang kamay ni Serafina sa isang kamay at si John sa kabila.
Ang 3 pang lalaki ay nakasunod. Hawak-hawak ang damit ni Marco. Ang eksena ay surreal. Ang 2 mortal na magkaaway, ngayoy tila isang pamilyang tumatakas. Nang makarating sila sa basement, narinig nila ang komosyon sa itaas. Ang plano ay gumagana. Mabilis silang sumakay sa isang simpleng van na naghihintay na minamaneho ng pinagkakatiwalaang security ni Althea. Habang humaharurot ang van palayo sa gusali, huminga ng malalim si Althea. Unang yugto, tagumpay. Ngayon, ang tunay na laban. Ang shareholders meeting ng Imperial Holdings ay ginaganap sa isang marangyang hotel. Sa loob ng ballroom, si Don Rafael Salcedo ay nakatayo sa entablado, naliligo sa liwanag ng entablado at sa papuri ng mga taong kanyang nalinlang. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw, puno ng pekeng kababaang loob. Manasan nando. At sa bagong kabanatang ito, ipinapangako ko na itataguyod ang legasya ng mga imperial, isang legasya na dinungisan ng mga taksil at ng mga taong walang ibang hangad kundi sirain tayo. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa bulungan. Lahat ng ulo ay lumingon. Doon, nakatayo si Althea Reyes. Ang kanyang suot na pulang damit ay tila isang sigaw ng digmaan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa kanyang likuran, nakatayo si Marco Imperial, ang nawawalang hari, at sa pagitan nila at sa kanilang tabi, ang 5 bata, ang buhay na patunay ng lahat. Napatigil si Rafael sa pagsasalita. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi maitatagong gulat at galit. Naglakad si Althea sa gitnang pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay ang tanging maririnig. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa mga kasinungalingan ni Rafael. Ang mga kamera ng media na naroon ay mabilis na umikot. Ang mga flash ay kumikislap na parang kidlat. Umakyat siya sa entablado na para bang pag-aari niya ito. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang natutulirong MC. Isang magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, pumuno sa bawat sulok ng silid. Patawarin ninyo ang aking pagkaantala. Mayroon lang akong ilang pagtatama na kailangang gawin sa talumpati ni Mr. Salcedo. Isang senyas mula sa kanya at ang malaking screen sa likod ni Rafael na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Imperial ay biglang nag-itim. Pagkatapos, lumabas ang isang video. Ang video ng janitor, umiiyak na inaamin ng lahat. Ang pag-clone ng card, ang utos, ang pangalan. Si Don Rafael Salcedo po, siya po ang nag-utos sa akin. Nagulantang ang lahat. Bulungan, sigawan. Peke yan, isang paninira. Sigaw ni Rafael. Sinusubukang agawin ang mikropono, ngunit hinarangan siya ng security. Mayroon pa. Kalmadong sabi ni Althea. Sa screen, sunod-sunod na lumabas ang mga bank statement. Ang daloy ng pera mula sa mga shell companies ni Rafael patungo sa mga taong sangkot. Ang video ng paghaharap nila ni Marco, kung saan inaamin ni Rafael ang kanyang dekadang plano ng paghihiganti. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ni Rafael, ngunit ang huling pako ay ang pinakamatibay. Pinatay ni Althea ang video, tumingin siya sa mga shareholders, sa media at sa wakas, kay Rafael. Sinasabi ni Mr. Salcedo na dinungisan ko ang legasya ng Imperial. Ngunit ang katotohanan, ako ang nagdadala ng tunay na legasya. Itinuro niya ang 5 bata na ngayoy nasa paanan na ng entablado. Hawak ang kamay ni Marco. Sa loob ng 9 na taon, pinaratangan ninyo ako bilang isang taksil. Ngunit ang totoo, mayroon akong itinatago. Isang sikretong magpapatunay sa lahat. Itinaas niya ang isang dokumento. Ito ang resulta ng DNA test.
Huminga siya ng malalim at sa pinakamalinaw at pinakamalakas na boses, idineklara niya ang katotohanang babago sa lahat. Si Marco Imperial ang ama ng 5 anak ko. Isang malakas na gasp ang umaling-awngaw sa buong ballroom. Kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsisigawan. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwalang nakatitig. Sa gitna ng lahat ng ito, bumukas muli ang mga pinto. Pumasok ang mga pulis, dire-diretsyong naglakad patungo sa entablado. Rafael Salcedo, inaaresto ka namin para sa kasong kidnapping at corporate sabotage, sabi ng hepe ng pulisya. Habang pinupusasan, nagwala si Rafael. Hindi pa tayo tapos, Althea. Marco, isinusumpa ko kayong lahat. Sigaw niya. Ang kanyang muka ay puno ng kabaliwan habang kinakaladkad siya palabas. Nang sa wakas ay tumahimik na, naiwan ang kaguluhan. Tumingin si Althea sa kanyang mga anak, natakot na nakayakap kay Marco. Tumingin siya kay Marco. Nakatitig ito pabalik sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi kayang ipaliwanag. Pasasalamat, pagsisisi, paghanga. Pagkatapos, tumingin ito sa 5 bata na nakakapit sa kanya, na para bang siya ang kanilang tanging kanlungan. Humakbang si Marco, isang maliit na hakbang papalapit sa kanila. Ngunit bigla siyang huminto. Naiwan siyang nakatayo roon, sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang posibleng hinaharap. Hindi sigurado kung saan siya lulugar o kung may lugar pa nga ba para sa kanya sa bagong mundong kanilang nilikha. Lumipas ang ilang buwan. Ang alikabok mula sa digmaan sa korporasyon ay unti-unti nang humupa. Ang Imperial Holdings, sa ilalim ng pansamantalang pamamahala ng isang komite, kung saan si Althea ay nagsisilbing tagapayo, ay dahan-dahang bumabangon mula sa pagkawasak na idinulot ng iskandalo ni Rafael Salcedo. Ngunit para kay Marco Imperial, ang pagbangon ay mas personal. Ipinagbili niya ang kanyang penthouse sa BGC. Isinuko niya ang kanyang pwesto at lahat ng karapatan sa Imperial Holdings. Iginiit na kailangan ng kumpanya ng isang malinis na simula. Malayo sa mga pagkakamali ng nakaraan, kasama na ang sarili niyang mga pagkakamali. Ipinagbili niya ang kanyang mga mamahaling sasakyan, pinalitan ang mga ito ng isang simpleng SUV. Ang lalaking dating nagmamay-ari sa syudad ay ngayoy namumuhay bilang isang ordinaryong tao. At sa proseso, unti-unti niyang natatagpuan ang sarili. Isang maaraw na hapon ng Sabado, nagmaneho siya papunta sa isang parke sa labas ng lungsod. Isang parkeng malayo sa ingay at gulo. Isang lugar na sinabi sa kanya ni Lisa na paboritong puntahan ni Althea at ng mga bata. Mula sa malayo nakita niya sila. Nakaupo si Althea sa isang picnic blanket sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nagbabasa ng libro. Ang 4 na batang lalaki ay naghahabulan at nagtatakbuhan sa damuhan. Ang kanilang mga tawanan ay dinadala ng hangin. Si Serafina naman, na ngayoy mas malusog at masigla na matapos ang unang yugto ng kanyang treatment, ay abala sa pagpitas ng maliliit na dilaw na bulaklak. Huminto si Marco sa di kalayuan. Pinapanood lang sila. Isang perpektong larawan, isang pamilya. Ang tanong ay, kung may puwang pa ba para sa isang tulad niya sa larawang iyon? Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ito na. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang unang nakapansin sa kanya ay si Althea. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Hindi gulat, hindi galit. Isang bagay na mas kalmado. Isang paghihintay. Sunod na nakapansin sa kanya ay ang mga bata. Napatigil sila sa paglalaro at sabay-sabay na tumingin sa kanya. Tumayo si Althea nang lumapit siya. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang tunog ng hangin. Kamusta na siya? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina. Tumutukoy kay Serafina. She's responding well to the treatment, sagot ni Althea. Sabi ng mga doktor, maganda ang prognosis niya. Tumango si Marco. Mabuti naman.
Katahimikan muli. Ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon, kundi isang espasyo para sa mga bagay na kailangang sabihin. Althea? Nagsimula si Marco. Sa wakas ay sinalubong ang kanyang mga mata. Alam kong paulit-ulit ko nang sinabi ito sa isip ko, pero hindi ko pa nasasabi sa iyo ng maayos. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili. Patawarin mo ako. Patawad para sa araw na yon sa boardroom. Patawad sa hindi pakikinig. Patawad sa pagiging duwag at sa pagiging bulag. Patawad sa 9 na taon na nawala sa atin. Sa kanila. Patawad sa lahat. Walang bahid ng pagmamataas sa kanyang boses. Tanging purong pagsisisi. Tinitigan siya ni Althea at sa kanyang mga mata, nakita ni Marco ang unti-unting pagbagsak ng huling pader na nakapagitan sa kanila. Isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal na kitang pinatawad, Marco, sabi niya. Nung araw na pinili mong iligtas ang anak natin, sa halip na ang sarili mo. Sa sandaling iyon, isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Marco. Ang bigat ng 9 na taon, habang sila'y nag-uusap, ang mga bata, na kanina'y nagmamasid lang, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanilang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanilang pag-aalinlangan. Si Serafina ang unang lumapit. May hawak siyang isang maliit na bungkos ng dilaw na bulaklak. Nahihiya niyang iniabot ito kay Marco. Yumuko si Marco para tanggapin ito. Ang kanyang mga daliri ay nagtama sa maliliit na kamay ng bata. Tumingala si Serafina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng tanong. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang tila isang tanong at isang pagkilala. Papa? Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Marco. Ang isang simpleng salita na yon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang corporate title na kanyang hinawakan. Tila nabigyan ng senyales, ang 4 pa niyang anak ay nagsilapitan na rin. Papa? Ulit ni Matthew, ang pinakaseryoso sa kanila. Papa! Masayang sigaw ni Mark at John. Papa! Bulong ni Luke, ang pinakatahimik. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang mga luha. Lumuhod siya sa damuhan at sa isang iglap, napalibutan na siya ng 5 maliliit na katawan. Niyakap niya silang lahat ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanilang mga buhok, nilalasap ang init, ang bigat, ang katotohanan ng sandaling iyon. Ang kanyang pamilya. Lumapit si Althea at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Marco. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mga luha na dumadaloy din sa mga pisngi nito. Ngunit ito ay mga luha ng saya, ng pag-asa, mula sa abo ng isang nasirang imperyo sa gitna ng isang simpleng parke, isang bagong simula ang nabuo. Hindi ito isang imperyo ng mga gusali at salapi. Ito ay isang imperyo na itinayo sa pagpapatawad, itinaguyod ng katotohanan at pinaghaharian ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Marco. Isang pamilyang muling nabuo sa gitna ng katotohanan at pagpapatawad. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ako sa bawat kabanata ng 5 tagapagmana. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay. Kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Althea, naramdaman ang bigat ng pagsisisi ni Marco, at kinamuhian ang bawat plano ni Don Rafael. Bawat salita ay isinulat nang may pag-asang maantig ang inyong mga puso at makapagbigay ng inspirasyon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pundasyon ng tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, kundi matatag dahil itinayo ito sa katotohanan. Gaano man ito kasakit, ito ay isang pagpapatunay na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang desisyon na palayain ang ating sarili mula sa bigat ng nakaraan upang makapagsimula ng bagong bukas.
At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ng pamilya at pagmamahal ay laging mananaig. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring i-like, i-share, at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong puso para sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta hanggang sa ating susunod na pakikipagsapalaran sa mundo ng pag-ibig. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.